Okay guys, usap tayo about sa mahirap at mga mayayaman. Okay, kasi trending ito ngayon. Trending ito ngayon sa social media. So, ako, bilang isang content creator at bilang isang mahihirap din na mayroong siyam na anak. So, ito, mapag-usapan talaga natin to. Kasi marami na pong nag-away-away dyan sa social media about sa mahihirap at mayayaman na ginajudge nila. So, ito, sa aking karanasan lang ito ha. Hindi ako nang aapak ng tao dito. Ang sa akin lang na karanasan yung isasabi ko dito. Ako isang mahihirap. Nag-aanak ako ng madami. Siyam na anak. 11 lahat yung anak ko pero nawala yung dalawa. Oh. So, yung natira sa akin is siyam. Kasi ito ako bilang isang mahihirap lang. Mahihirap ako. Wala akong trabaho. Yung asawa ko lang ang may trabaho. So, yung income ng asawa ko, kasi yung trabaho ng asawa ko is padjak. Alam nyo ba yung padjak na tricycad? Sa Bisaya, tricycad. Bicycle ata yon sa amin. Yung walang machine. Oh, padjak lang. Parang bike ba? Ganyan. So, yun lang ang hanap buhay ng asawa ko. Kahit po, sobrang dami ng anak ko sunod-sunod, napapakain pa po namin yung mga anak namin. At malulusog pa. Okay? Walang vitamins kasi hindi namin afford. Sa mga naririnig ko, sa mga napanood ko dito sa social media, dinajudge nila yung mga mahihirap. Sinabihan pa nila nga, wag panay anak ng anak kung hindi man kaya. Hindi nyo kaya ibigay sa mga anak nyo yung gusto ng mga anak nyo. Sa akin lang naman, sa amin mga mahihirap, kaya naman po namin pakainin yung mga anak namin at mapaaral namin. Nagdepende kasi yan bilang isang mahihirap sa mga sitwasyon namin. May mga mahihirap din na yung kita nila is kasya lang sa pagkain nila kasi yun lang ang nakayanan nila. Pero makikita naman natin na malulusog naman po ang mga anak nila. So, yun dyan lang talaga nila maibuho sa pagkain yung kita nila. Pero sa mga material na bagay na gusto ninyo na makita ninyo sa kanila, hindi po namin yan kaya. Kasi nga, yung kita namin is para sa pagkain lang namin. Yun po. Huwag nyo naman po kaming bawalan. Kasi, kami mga mahihirap, hindi po namin kasi alam kung paano. Sa akin lang kasi, nung anak ng anak ako noon, sobrang nasarapan lang kasi ako noon. Hindi ko po kasi alam yung future ng mga anak ko. Kasi ang alam ko lang noon is basta mapapakain lang namin yung mga anak namin, makikita lang namin malulusog yung mga anak namin. Yun na yun. Kasi kulang kami sa knowledge eh. Kulang kami sa knowledge. Basta sa akin lang kasi masarap kasi. Diyan kasi wala sa aming isip yung pagbigay ng mga gusto ninyong ibigay. Simple lang kami mga mahihirap. Kahit wala kaming unan, kahit wala kaming mga banig, natutulog kami mahimbing. Basta meron lang kaming bubong, meron lang kaming matulugan. Okay na sa amin yun. Basta may makakain kami araw-araw. Huwag niyo naman kaming bawalan sa kasarapan na yan. Binigayan ni God sa amin, sa ating lahat. Ha? Masarap ba yan? Uy, kayo lang ba ang marunong masarapan? Yan lang naman kasi ang ano namin eh. Sa akin, hindi sa kanila ha. Sa akin. Bitaw oy. Ingon anak man gyud na oy. Kami mga pobre. Panay anak ng anak lang kami. Wala kami sa isip namin na ano ang future ng mga anak namin. Basta sa amin, pag ibinigay ni God sa amin yung anak, tatanggapin talaga namin. Wala kaming control. Pero ako naman, nagsikap naman ako. Oo, nagsikap ako para mapaaral ko po yung mga anak ko. I don't care to the other na people na nag-anak-anak tapos di nila mabigay. Nasa kanila na rin yun. Hindi natin sila ma-judge kasi nga yung income nila is dyan lang. Pero hindi naman po bawal magpasarap. Di ba? Hindi bawal. Agay. Kamatay lagi. Bitaw oy. Ayaw po mo pag-ingon ana oy. Bawalan mo ninyo ana. Dili man pwede na siya ibawal kay ang babae ug lalaki gihatag gud na sa Ginoo para mag-spread ba kaning mag-go to the world and multiply. Kaso lang nilagay kami sa mahihirap na buhay. Magpasalamat na lang po tayo na binigay na sa atin yung marangyang buhay. Kaya don't judge to the mahirap, to the poor people. English yan. Kundang na ko kay 7 minutes naman eh. Agad na ako di maigat. Oh, yun lang ha.